We begin with a question. What is the most terrifying truth that the Bible is telling us? What is the most terrifying truth? Ano ba yung nakakatakot na yan? God is holy. Siguro, sabi niya iba, anong terrifying dun? Talaga naman holy yung God. Di ba? Pero the truth is, the terrifying truth that the Bible is telling us is, God is holy, we are not. We are not holy. And we are all sinners. We are all sinners. God cannot tolerate sin and evil. That is the most terrifying truth. Because sin separates us from the saving presence of God. So that is the answer. Yun po yung nakakatakot na sinasabi ng Bible na siya ay holy and we are not. Merong pong gap yun. Sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. If we are sinners, the only thing that we could expect is death. That is the most terrifying truth. We are all going to die. What kind of death are we talking about? What kind of death? The Bible talks about two kinds of death. First, death is physical. The second is spiritual. Ito po yung eternal separation from God. Sa mga ibang PowerPoints natin, nakikita natin na the world we live in or the system we are in is dark. When we say dark, there is no light. Now, the Bible describes Jesus as the light. So, without the light, what will happen to us? We will be walking in darkness. Hindi mo alam kung merong mababangga ka daw, mahuhulog ka. So, ibig sabihin nun, that is a parable. Binibigyan lang tayo ng isang example doon. Literally, sinasabi niya na without the light coming from God, yung buhay natin po ay malabo. Parang ganon. Madilim, malabo. Kasi, God so loved us, He wants us to be in heaven with Him. He wants us to have abundant and meaningful life. Ang problema, hindi natin ma-experience yun. Because the sin separate us from Him. So kaya ko dinidiinan yun kasi gusto ko na magkaroon tayo ng isang malinaw na understanding about sin. With sin, we will be away from God. Mahihirapan po tayo doon and all the promises will not be fulfilled. Kasi yun pong ating destiny, yung ating future ay ayos na. Okay na yun. Predestined yan eh. Pero hindi po automatic yan. Parang ganito. Yung anak mo, i-enroll mo. Di ba? Kasi, alam mo, gagraduate siya dapat. Kaya mo in-enroll para makagraduate siya. Halimbawa, elementary, high school. So, binibigay mo na yung future na siya ay makakatapos doon sa kanyang pag-aaral because of this money, matrikula. Okay. Pero hindi po magmamaterialize yun if your child will not go to school or will not do his part. Kung nagloko yan, kahit yung future niya ready na, hindi po magmamaterialize. That is the point. Yung pong ating destination, okay na yan. All of us will be going to heaven. That is the reason why Jesus Christ died. Pero, hindi automatic. Kasi hindi po tayo lahat magkakaroon ng pagkakataon. Although, yung karapatan nandun,
pero hindi po lahat tayo ay anak ng Diyos. Tayo pong lahat ay created by God, pero those who believe will be the child of God. Okay? So malinaw yun. So we need to understand that we have a role. We have a part. Hindi pwede na complacent tayo, sitting pretty lang tayo, okay lang yan. Hindi po pwede yun. So, we are here to learn and to unlearn. Kaya po tayo nag-iipon-ipon dito para may matutunan tayo. Ano yung dapat nating matutunan? The truth. Pag hindi po totoo, we need to unlearn. Kaya the truth will come from the Bible. Yun lamang po yung katotohanan. So, nililinaw ko yung background natin, pero hindi ito yung topic natin. Gusto ko lang magkaroon tayo ng overview what we are talking about. Kasi for the past few weeks, you're talking about sin. Diba? Respectable. Bakit may respectable? For the benefit of those na medyo merong konting agam-agam doon, dadaanan natin ng konti bago tayo tumuloy-tuloy doon sa topic natin. Kasi napaka-importante po. Otherwise, kung nasa gitna na tayo tapos may question pa pala, magulo. Maguguluhan tayo. Diba? We need to understand what is this. Okay. Then, ang sabi ng Bible dito, Revelation 21 verse 8, but the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all, pinula ko, liars. They will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. This is the second death. Ito po yung sinasabi. Isipin mo, magsinungaling ka lang, impyerno ka. Ganun po katindi yun because God is holy. He cannot tolerate sin. Gusto niya perfect ka. Paano ngayon hindi tayo perfect, di ba? That is why we need God to help us. Ibinigay naman ng Diyos yung tulong na yon. Ang problema, yung part natin, hindi natin ginagawa. We commit sin and sin and sin over and over. Hindi kasi natin naiintindihan itong sinasabing second death. Parang okay lang yan. Diba? Religion yan eh. No. The truth is truth. Hindi pwedeng magbago yan. The truth does not depend on whether you believe it or not. Meron po talagang pupuntahan, meron talagang impyerno. Okay. Ayaw. Yun. Respectable sin. Pupunta na tayo dun sa topic. What is respectable sin? Sin that we tolerate. Ibig sabihin, bakit mo tinotolerate yung kasalanan? Kasi hindi mo tinatanggap na kasalanan yon. Okay? Binibigyan mo siya ng katwiran. Ito yon. These are the sins we refuse to confront. Hindi natin siya hinaharap. Hindi natin siya inaayos eh. Bakit? We excuse or rationalize away. Binibigyan natin siya ng katwiran. Okay? Since we prefer to call character flaws. Pare, hindi ko kasalanan yan. Ugali ko yan eh. Meron pa ganito. Ito yung pinaka-simpleng paliwanag doon eh. Bakit ka madamot? Pare, hindi mo ba alam na kasalanan yan? Makasarili ka masyado eh, di ba? Sasabihin sa'yo, hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko. Hindi mo alam kung anong kahirapan ang inabot ko. Hindi mo alam kung paano ko bugbugin ng tatay ko nung maliit ako. Kaya itong resulta sa akin, hindi ko kasalanan to. Kasalanan to ng magulang ko. Iniwan niya ako eh. Anong isasagot mo ron? Hindi ko kasalanan, ba't ako ganito? Ako'y produkto ng sasabihin niya. So, hindi kasalanan to. Ito ay, wala akong magawa. Kasalanan ko bang ipinanganak ako kung ganito? Diba? Yun yung sinasabi na we call it character flaws. Character ko yan, na-develop ko yan. Kasi,
Daming dahilan. Or, idiosyncrasies. Ibig sabihin, mannerism ko yan. Ito po ay habit ko. Ito yung karakter ko. So, ibig sabihin, hindi mo tinatanggap na kasalanan yan. Tinatakpan mo lagi. Kaya, ang tawag dyan, respectable. Tinotolerate mo because you don't believe that it is a sin. So, di ba? Kaya, kahit anong magtatalo tayo dyan, pare. Ikaw, galing ka sa ganito. Ako, galing sa ganito. Hindi mo ko naiintindihan. Siguro, maluwag yung buhay nyo. Ako, hindi, pare. Natutulog ako sa sako ng uling. Ikaw may kumot ka. So, ang karakter ko, naging iba, naging matigas ako. Because of the life that I had. Nakarinig na kayo ng ganun. Ako po, nakarinig na ako ng ganyan. Nasa sobrang kahirapan, tumibay. Tumibay siya, na-hurdle niya yung hirap. Ito ang problema. Nung nakaraos siya, naging mapang-api. Ang sakit magsalita. Konting kibot sabihin niya sa'yo, yan lang hindi mo alam. Samantalang ako, yun, kukwento na naman niya, ako nga hindi kumakain, nag-aaral eh. Ikaw pamasahe lang. Yung mga ganong katwiran, ito yun. As a result, we allow some of our sins to become acceptable and even respectable to us. Pinipilit natin tama tayo. Even though they never have been to God. Bakit? Ito yun. Yun. Sin is a sin. Wala po dyan, siguro naalala nyo, ako malit ako, naalala ko yan. Venial and mortal sin. Di ba may ganon? Ano yun? Parang ito, konti lang kasalanan na to eh. Kanina binasa natin, pagsisinungaling lang, impyerno ka. Kasi it is not about what you do. It is not about what you do not do. It is about rebelling against God. Siya ay perfect. Pag sumablay ka, sin is simply missing the mark. Kailangan bullseye. Pag hindi bullseye, kasalanan yon. Walang konti lang eh, malapit na ako sa bullseye. Hindi ganon. Lahat ng hindi tumama sa bullseye, paparusahan yan. Ganon po katindi yung pagiging holy ng God. That is yung the most terrifying truth. Because God is just. Siya po ay justisya, and justice must be, justice must be served by punishment. Kailangan masatisfy ang justice, otherwise, hindi po justice yan. Hindi pwedeng, nagkasala ka, okay, huwag ka nang uulit ha, patawarin kita. No. Pag nagkasala ka, paparusahan kita because I am just God. Kaya yun yung nakikita natin, napakahirap. Yes, being a Christian is not hard. It is impossible. Paano mo mapeperfecto yung buhay mo? Hindi mo kaya. But God will help you. Will help us. Okay. So, yun yung premise natin. Dahan-dahan natin. Gusto ko kasi maging malinaw sa atin yan. Ang kasalanan, kasalanan. Walang iba-ibang tawag dyan. Ngayon, ang series ay impatient. Ito yung tinatawag natin respectable sin. Akala natin, yung pagiging impatient sa Tagalog, pagkainip, ay hindi kasalanan. Kasalanan pala yun. Kasi po, aminin ko sa inyo, kasalanan ko yan. Napaka-mainipin ako. Lalo na pag aalis kami ng misis ko. Kasi ako ganun eh. Na-develop ko yung oras dahil napahiya ako noon. Nasaktan ako eh. Dahil dati po, kwento ko lang ng maiksa. Ako po'y naglalaro ng tennis dati. Ang mga katim ko, mga foreigner. Kasi ako sanay na sanay sa ugali natin Pinoy na Filipino time. Kunyari, 8 o'clock ang laro namin, dumating ako mga 8:30. Hindi ako kinikibo ng mga kasama ko doon. So, laro-laro ako doon. Hindi nila ako pinapansin hanggang matapos yung laro. Paglapit ko, sinabihan ako.
Sabi sa akin, ba't ka late? Traffic ako eh. Sabi, huwag kang magbigay ng excuse. Ba't kami nandito, ikaw wala? Dapat igalang mong oras namin. Alam mo, simula nun, hindi ako na late. Pinilit ko, wag lang talaga may mangyaring grabe. Pero, ang allowance ko, pag tagilid ng lakad, 2 to 3 hours. Kasi ayoko maulit yun dahil sinumpa ko na sa sarili ko yun na igagalang ko yung oras ng kapwa ko. Kasi how do you earn respect? Respeto mo sila. Bakit nila, uy, okay kausap to. Hindi yung, ang dami mong dahilan, di ba? Yung traffic, keso ganito, keso ganyan. So, yung mga tao, nagkakasala sa'yo, nagiging irritable tuloy sila. Dahil, ano ba tong taong to? Okay. So, this is our topic. Okay. Yun. I-define natin yan bago natin siya konfrontahin. Impatient is a strong sense of annoyance. Istorbo yan eh. At the usually unintentional, niread ko yan eh, unintentional faults and failures of others. Ano yun? Ano yung mga nakakairita sa inyo? Halimbawa bro, nandiyan ka sa isang table, medyo may binabasa ka, may naririnig mo yung mga ganyan. Yung kamay parang tumatakbong kabayo. May taong hindi gusto yun eh. Okay? O kaya naman, sa isang table kayo, nanginginig yung paa doon. Pati yung lamesa nanginginig. Eh kung kumakain ka doon, itingnan mo, ano ba ito? Napipikon ka rin, di ba? Simple lang yon. Eh paano kung halimbawang nagdadial sa ilong sa harapan mo? Dumadayal, busy ng busy, dial ng dial. Ano ba to? Kumakain ako eh. Okay? Meron pa. Kumakain, ang ingay ngumuya. Meron kayong kilalang gano'n? Ako meron eh. Naiirita ako talaga. Ganyan kumakain. Hoy, ano ka ba? Ugali niya yun. Hindi niya alam yun eh. Unintentional yun. Ito pa yung pinakasimple. Mahina ang tenga. Nyari, nagbibigay ka ng instruction. Pati ganito eh. Napansin mo, mahina tenga nito. Uulitin mo yun. Naintindihan mo ba ako? Ano nga yun? Sige, ganito ha. Ulitin mo, mumuestra mo yung kamay mo. Kung pwede may picture ka pa eh. Kasi hindi niya maintindihan, nakakairita yun. Pagkatapos patay. Malamang hindi naintindihan ito, mahina tenga nito eh. Maiirita ka. Yun yung sinasabi natin na dahilan kung bakit naiirita ka o yung naiinip ka, yung impatient, di ba? May mga bagay na hindi nila sinasadya yun. Ugali na nila yun. Meron pa, pinakagrabe, yung impute sa Ingles, sa Tagalog, nagdadahak. Di ba, may dumahak ko niya rin, no? Kumakain ka. Dumahak. Inaantay mong dumura. Hindi dumudura. Wow, sabi ang labo nitong tao to. Pare, dumura ka naman. Ano ba yan? Kumakain, di ba? Alam niyo, na-experience ko po yan. Nasa isang, hindi naman hotel eh, restaurant ako. Magang-maga kain ako. Bigla ko may narinig na ganun. Katabi ko lang, matanda na eh, babasandyado. Dumahak. Inaantay kong dumura. Hindi dumura. Nilulong. Sabi ko ba? Ang labo nito matandang to. Irritable ako talaga nun. Diyos ko, sabi ko talaga, tayo ako. Pero meron taong okay lang yun. Hindi naman natin pwedeng sabihin general yun. Pero pansinin nyo, maiirita kayo doon. Di ba? Yung mga galaw, ang tawag kasi doon, yung urbanidad, may problema sa urbanidad. Ibig sabihin, marunong ka dapat makisalamuha. Diba? Sa bahay mo, gawin mo yun eh. Okay lang yun. Pero pag sa labas, respeto mo yung mga tao. Minsan magkukwentuhan kayo, ingay-ingay nyo. Meron nag-aaral doon sa tabi, lalo na sa mga Starbucks na kayo, may nag-aaral, di ba? Bigla ka nagkukukwento na, mabaral kayo, okay, cellphone. Yun. Okay? Marami pa kaso, baka mamaya maduwal kayo eh. Di ba? Simple lang yun. Di ba? Yung nagdadial lang, nakakairita. Ang ganda-gandang babae, nakakita po ako ng ganyan.
Talagang pag upong ganyan, kukwento siya. Mami, dumadayal na, oh. Naantay ko, mag-tissue sana. Hindi. Binibilog, tsaka pinipitik. Sabi ko, grabe to. Ang ganda-ganda mo, ah. Di ba? Binibilog pa. Tapos, pipitikin. Mami, kung saan tumama yun, eh. Yun ang malabo. Okay. Nakita na kayo nun? Ano yung binibilog pa, eh, no? Hindi niya titigilan hanggang hindi bilog na bilog. There are other unintentional faults. Okay, ito medyo swabe to. Failures that should not cause us to be impatient. Ibig sabihin, huwag tayong mapipikon dito. Kasi po, hindi ito kontrolado ni Numan. Ito yon. Medyo madali-dali ito. People not running on your time schedule. Okay? Huwag kang mapipikon. Kasi itong taon to, walang urbanidad to eh. Nakipag-meeting, siya pa yung, kunyari, supplier, ikaw yung kliyente, grabe, late dadating. O dadating doon, pawis na pawis. Pahid pa ng pahid. Wala pang panyo, tissue pa yung ganun. Sabi, maiirita ka. Pero huwag ka mairita. Kasi, mamaya makikita natin bakit hindi ka dapat mairita. Traffic. Grabe, traffic ang haba, di ba? Kaya kailangan talaga mag-isip ka eh. Kung talagang nire-respeto mo yung oras ng tao na yon, grabe dito sa Green Hills, no? Traffic to. Dagdagan ko yung allowance ko, gawin ko mga 2 hours. Traffic na, yung nasakyan mo ang bagal. Gaganon ka. Saan ka puniraryan nagdadrive? Di ba? Parang puniraryan dala-dala mo eh. May ganon. Traffic na, ang bagal pa ng driver. Talo, di ba? Yan, huwag kang mapipikon dyan. Parents impatient with their children, not learning what they want them to learn quickly. Ito, sa mga magulang, nagmamadali kasi tandaan natin, yung mga bata, may kanya-kanya pong kakayanan. Huwag mong pilitin, ba't ang ate mo ang galing-galing? Ha? Ba't yung kuya mo, alam na alam yan eh. Huwag pong ganun. Kasi po magkaka-epekto ng masama sa anak natin yan. Kailangan the more we encourage dun sa medyo mabagal, yung medyo mahina, encourage mo yan. Yung medyo mabilis, okay na yon, tapik-tapikin mo lang yun di ba? Pero never na magalit ka kung mahina yung memory o mabagal matuto. Kami naalala ko nung araw, kasi mabigat ang turuan nung araw may pamalo. Yung kuya ko, tinuturan, pinamememorize sa akin yung multiplication. Inabot nyo ba yun? Hindi, no? May pamalo. Isang mali, may palo ka. Grabe ka, nanginginig ka, minememorize mo. Sa nervous mo, nagkakamali-mali ka, palo ng palo yan. Ngayon, di na pwede yun. Di ba? Pwede kang tumawag na ng pulis, pakukulong mo yan. Di ba? Bawal na yon. Kaya, yan. Huwag tayong maiinip. The heart sin, impatient reveals. Okay. The sin of impatience from the heart reveals that we want to control. Yun. Kaya ka naiirita kasi gusto mo, sumunod siya sa kagustuhan mo. Kung ano man yung agenda mo, dapat sundin mo. Pag hindi mo sinunod, naiirita ka. Tama? Di ba? It is all about you. It is about your heart. Ngayon, if this is true, yung event ng buhay mo, hindi yun yung nagbibigay ng sanhi ng impatient. It is the sin of control. Gusto mong kumontrol ng tao. Di ba? Lalo na kung boyfriend mo, girlfriend mo yan, papakita mo akong boss. Di ba? Konting kibot, daming ano. So, hindi tama yon because it is a sin. Okay? Anong sabi ng scripture dyan? Anong sabi ng Bible? Sabi, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. So, makikita mo, it is about loving. Diba, the greatest commandment is love God and love others. Kapag minamahal mo yan, hindi ka maiirita eh. Pagbibigyan mo pa yan. Diba? Next time, huwag ka namang mali. Kasi, nahirapan din ako eh. Hindi ka nagsasuffer.
Kasi yung impatient po, yung heart mo yan eh. Naiirita ka. Parang umiinom ka nga ng lason yan eh. Tapos gusto mo mamatay yung katabi mo. Hindi, ikaw ang mamamatay. Kasi uminom ka ng lason, di ka makakain, di ka makatulog. Inis na inis ka. Mamaya makita mo, puro tubig yung paa mo. Kasi kinikis-kis mong ganon. Nagtutubig yun. Nalalapnos. Alam niyo ba yan? So, yun ang iisipin natin na it is about the heart. Okay, another verse. 1 Corinthians. Hinighlight ko. Love is patient. Okay, so again, it is about love. Love is kind. It does not envy. Does not boast. It is not proud. Does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. Nakita mo lahat positibo, di ba? Because love. Yung love kasi, ang magdadala niya na yung heart mo, palalambutin niya. Sasabihin niya, mahalin mo yan. Inuutos siya. Lalo na kung sinabi mong Christian ka eh. Pag sinabi mong Christian ka, more on giving yan. Papasensyahan mo kung halimbawang medyo sumablay na naman, okay lang. How many times? 70 times 7. Ang haba. Ibig sabihin, lagi mong pagbigyan. Okay. They will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. So it is about love. Ngayon, yung impatient and irritability, i-define natin yan. Alam nyo ba na yan ay magkaduktong? Kasi yung taong irritable, impatient yun. Yung taong impatient, irritable yun. Hindi pwede maghiwalay yan. Kaya, ang describe the frequency of impatient or the ease with which a person can become impatient over the slightest provocation. Konting kibot lang. Napakadali mairita niyan. Ang init ng ulo. Kasi kadalasan po, yung taong irritable, mayroon pong daladalang problema yan. Yun yung tinatawag natin PRV, pressure relief valve. May problema yan eh. Kaya konting provocation lang, wow, puputok agad yan. May problema yan. Maraming problema sa buhay, sa pamilya, sa love life, sa pera. Kaya, dapat maintindihan natin, give them always the benefit of the doubt. Huwag kang basta bibigay. Nakakapikon to, gusto ko nang patayin talaga eh. Huwag ganon. Hayaan mo lang siya, mag-pray ka. Yun ang pinaka-the best na gagawin. Kasi po, yung irritability and impatience, ginagamit ng kaaway natin. Gagamitin yan kasi ganito. Ang devil has no power over us. Yan po yung clear. Kaya nga ginagamit niya yung temptation. For you to fall to the temptation that the devil is offering so that you will commit sin. Ikaw ang gagawa nun. Itetempt ka lang niya. Ang madalas niyang atakihin sa atin, yung selos. Pansin niyo yan, ang selosong tao, layuan mo yan. Delikado yan. Kasi bulag yan eh. Kahit anong paliwanag mo sa taong inggitero at seloso, baliwala. Kasi madilim na yung tingin yan. Gumagawa na ng kwento yan eh na wala nang katotohanan. Ba't ka ba nagsiselos? Diba? Lahat ng galaw ng girlfriend o boyfriend niya may masamang ibig sabihin yun. Kaya lalayuan mo yan dahil nagiging brutal yung mga yan, violente. Ganon po nakakatakot yung mga taong seloso at inggitero. Kaya pag naramdaman mo na, ang gawin mo, ipag-pray mo na lang. Layuan mo muna yan. Delikado ka. Okay. Ephesians, unity and maturity in the body of Christ. As a prisoner, sabi ni Paul, for the Lord, then I urge you, live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Ito po yung mga scripture na magpapaliwanag sa atin na ito yung magiging guide natin. Huwag mong itago yung kasalanan. Okay? Huwag mong isesentro sa'yo para magkaroon ng dahilan. Ang sinabi niya, unity and maturity in the body of Christ.
Yun yung dadalahin natin. Kanina naman sinabi yung it's about love. Kasi you will suffer. Hindi yan common naiimbel na akala mo na ipapasa mo doon. Hindi. Ikaw ang nahihirapan. Ikaw yung nagkakasala. So dapat natin malinawin na. Again, we are here to learn the truth and unlearn the untruth. Okay? Dapat yan, malinaw yan. Hindi mo po pwedeng labanan ng diskusyon yan. Ang katotohanan ay katotohanan. Whether you believe it or not. Hindi pwedeng, hindi ko kasalanan yan eh. Hindi, kasalanan yan. Kaya nga, iniisa-isa dito yan, maraming respectable sin. Nakakatawa no? Respectable sin. Yung pala, it is about your heart. Ito yung heart mo na nagbibigay ng karakter. Yung karakter na akala mo, pwedeng sabihin, hindi kasalanan yan. Kasalanan yan. Okay? Now, how do we deal with impatience? Paano yan? Nabigyan na natin siya ng background. Kasalanan pala to. Okay. Now, we need to confront. Kasi hindi pwede na hindi natin i-resolve yan. Dahil, sabi natin kanina, sabi ng Bible, yung sin separates us from God. So, hindi pwedeng wala tayo sa Diyos, patay tayo dyan. Alam mo na yung pupuntahan mo, yung mainit na lugar na hindi ka masusunog forever yun. Mahirap yun. So, how do we deal with impatience? Ayaw. Yun. Pray for conviction and empowerment. Kapag nakaramdam kayo ng any negative feeling or emotions, mag-pray ka na. Kasi alam mo naman yan hindi pwedeng, hindi ko naman alam. Alam mo yan. Kaya lang tinotolerate mo. So dapat, pag naramdaman natin na ganyan, tuhudin mo na. Diba? Sumimple ka, magdasal ka, Lord, hindi pwedeng ganito. Kasi mapapalayo ako sa'yo. Hindi mo kasi alam kung ano yung susunod eh. So, susunod doon, preach to yourself. Ano yung ipipreach mo? Jesus Christ died for you. Siya ba'y naging impatient sa atin? Hanggang ngayon nga, patuloy tayo nagkakasala eh. Nakita mo ba nagreklamo yung Espiritu sa atin? Pinapabayaan niya tayo. Kasi hindi sila impatient. They understand. Alam nila yan. So, kung yung Diyos hindi napipikon, bakit ka mapipikon? Bakit ka maiirita? So, you preach to yourself. Okay? Parang madaling gawin, pero mahirap yan pagka nandun ka na. Remind yourself that God is in control. Ano ibig sabihin? God is sovereign. He is in control. And the most important thing is God loves us. Kasi kung siya ay powerful, siya ay sovereign, siya ay may control, pero hindi niya iniibig ang tao, siya ay hustisya, parang robot, patay tayo. For every sin, kill. Tama na yan. Wala na yung, hindi, de-resolvehin ko yan. Kasi mahal ko kayo. Yun yung napakaganda na God is a God of second chance. Pero hindi po pwede na license yun na paulit-ulit kang magkasala. Hindi pwede yun. Because you will receive the grace through faith. Yung salvation ay by faith. Kaya kung paulit-ulit ka nagkakasala, questionable yung faith mo. Hindi totoo yun. Kasi kung may faith ka talaga, kikilabutan kang ulitin yung kasalanan mo. Hindi mo gagawin yan because you love God. Diba? Yun eh. Pero kung relax ka lang, okay lang, where is your faith? Asa pa yung faith mo? Nandito? Dapat sa puso kasi faith will transform you. Babaguhin ka niyan. Kaya, yun, remind us that God is in control. And how to react to a irritable person? Hindi yan yung tamang reaction, didilaan mo lang, mag-aaway kayo niyan. Kinopya ka. Irritable ka ba? Hindi pwede, wahi ka niyan. Ayan.
Number 1, Jesus' example. Okay. 1 Peter 2:23. When Jesus was reviled, hated, no? Siya kinasuklaman ng mga tao, he did not revile in return. Nagalit sila, pero siya hindi siya nagalit. When he suffered, he did not threaten, but continued entrusting himself to him who judges justly, the Father. So, yan yung gagamitin natin, na kapag nakaharap mo yung mga tao na yan, huwag kang magagalit. Number 1 yun. Hayaan mo ang Diyos ang bahala. Ang pinakamagagawa mo dyan, kung hindi mo na talaga makaya, medyo atras ka ng konti, pero habang umaatras ka, you pray. Hingi ka ng tulong. Lord, nahihirapan ako. Hindi ko kaya to. Marinig ko lang pangalan nito, kinikilabutan na ako, nagsusuka na ako sa galit. Ang hirap nung ganon, di ba? So you pray. Ngayon, merong pangalawa, confront the person. A conversation with the person who is continually impatient or irritable towards us is at times necessary. Pero take note, hindi po ganon kasimple yun. Halimbawa, may tao na nararamdaman mo na irritable sa'yo, impatient, siguraduhin mo na hindi totoo yung nararamdaman niya. Baka naman totoong ikaw ang gumagawa ng mga bagay na yon. I-check mo. Ngayon, ang sinasabi dito, pwede mo siyang kausapin. Pero bago mo siya kausapin, check your heart. Ang dahilan ba ng paglapit mo sa kanya ay para ipaalam sa kanya na wag na siyang magalit dahil babaguhin ko, pare, sorry, mare, sorry. Kung ganon ang dahilan mo, okay yun. Pero kung lalapit ka at magdadahilan ka lang, itatago mo, wag ka nang lumapit. Una, ang gawin mo yung una. Yung sample ni Jesus Christ, mas okay pa yon. Kasi po, ito lagi kong sinasabi, yung pag-confront sa tao, meron pong certain parameters yan. Dapat naintindihan natin na hindi ganun kadali. Halimbawa, lumalapit ka na, tinalikuran ka. Ayoko yung makipag-usap sa'yo. Pwede yun. Saka na. Hindi pa ako ready. Anong gagawin mo? Magagalit ka rin. Mali. Di ba? So, ready mo yung heart mo na kung ano man ang gagawin niya, tatanggapin mo. Ngayon, kung hindi pa pwede, ipag-pray mo muna. Huwag kang basta susugod ng alanganin. Baka lumala lang yan. Diba? Tama yun. Unahin mo yung heart mo. Kasi baka mamaya ang mangyari, bull session ang mangyari. Delikado yun. Okay? Ito na. Galatians, now the deed of the flesh. Ito pinapakita na by nature, yan po tayo. Huwag ka mabibigla na akala mo ikaw lang o akala mo siya lang yung irritable, siya yung impatient. Hindi po, lahat po tayo in different ways. Okay? Now, the deeds of the flesh are evident, which are immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, outbursts of anger, disputes, dissensions, factions, envying, drunkenness, ang haba, carousing, and the things like this, of which I forewarn you, just as I have forewarned you, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Okay. Ito na po yung dahilan. Bakit kailangan konfrontahin ko yung sin na yan? Because I want to be in heaven. I want to be with God. Ngayon, hindi po ganun kasimple yan eh. Kasi most people do not understand heaven. Parang, heaven lang yan. No. Yan po yung the ultimate prize, the ultimate destiny na dapat natin dapat ibuhos natin lahat ang dapat nating magagawa because that is very important. Living or being with God eternally habang panahon. On the other side, eternal din po yung punishment.
So, brothers and sisters, I want you to really focus on that. Heaven and hell. Kaya tayo nahihirapan o mahihirapan makadating doon because yung kasalanan. We need to confront the sin na ginagawa natin. Otherwise, in jeopardy po yung heaven natin. Maring, hindi pa, bata pa ako. No, hindi natin pwedeng sabihin na ako, bata pa ako, hindi pa ako mamamatay. Hindi totoo yun. Diba? Okay, now, at the end, ito na. Questions for reflection. I-check nyo. In what areas of your life are you impatient? Ako, sa oras. Diyan kami medyo nagkakairingan ng wife ko eh. Kasi gusto ko impunto. Pag sinabi na, alis tayo ng 8 o'clock, alas 7 gumising ka na, maligo ka na, lahat-lahat. Hindi yung 7:45, naliligo ka patay. Matatraffic tayo, ganito. Doon ako irritable. Pero, sinuko ko na yan, and God is working on me. Working in progress na. Alam mo, natutunan ko dyan, lately lang, wait. Nawala yung pagka-irritable ko. Relax ka lang. Wait. Yes, ganun lang ako. Wala namang nangyaring masama. Sinabi ko lang, agahan nyo naman. Pero hindi na ako kagaya ng dati talagang naiirita. Okay. How have things gone when you have confronted someone who is impatient? Ano nangyari? Sa experience nyo, nagkaroon ba ng mas malabong pangyayari or naging okay? Okay, reflection natin yan ha. Pag uwi nyo, isipin nyo. How do you react when people are impatient with you? Anong reaction mo doon? If you have reacted negatively, what was the result? Ikaw ba'y napiko, nagalit, sumagot ka ba, o ano? Okay. Can you think of a reason why in God's sovereignty, He would allow you to encounter an impatient person? Sagutin ko yan. Bakit nangyayari sa atin yan kung siya ay sovereign and He loves us? Because God wants to teach us a lesson. Tinuturuan niya tayo ng lesson kaya hinahayaan niya yan eh. For us to understand that we need to change. And we need to understand that there is a God. To make our faith stronger. Yun. That is the point. Kaya minsan, ba't ba nangyayari to? Kasalanan mo yan, pero God is allowing that to happen because God wants you to learn a lesson and for you to have a stronger faith. Dadating ka doon sa dulo ng problema, umiiyak ka na, then sasabihin ni Lord, sabi ko sa iyo. Next time, huwag mong gawin yan. Okay? Have you ever confronted an irritable person? How did it go? Were they defensive or did they respond well? Nung bang kinonfronta mo, ano nangyari? Kanina, parang ganun din yung tanong natin. Why is it important that we not be irritable person? Because it is a sin. So, suma total, wala pong pangalan, walang level ang kasalanan. Kaya dinidiscuss yung respectable sin for us to understand na lahat po yan ay kasalanan, pantay-pantayan. Na in order for us to reach our destiny, we need to confront all the sins. Lalo na, sinasabi natin, Christians tayo, we need to show them what is the difference between Christian and non-Christian. Okay po ba, naintindihan natin? We need to confront. Labanan natin yan, but first, you need to pray. Ask God for help. Okay po ba yan? Let's bow our head and pray. Father in heaven, thank you so much po sa short time. Thank you, Lord, for again giving us this privilege of discussing things that will help our spiritual journey. Father,
Thank you po. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone.